So, pag tinapan ko siya, hindi ako nasayangan sa pagkain, parang nasayangan ako sa pera. Someone na nagki-care sa'yo, may nag-alala sa'yo, naging madamot ako sa pamilya ko. Not in a sense na parang madamot na hindi ako nagbibigay. Na binago sa akin is parang nag-deeper yung faith ko kay God. Na sa lahat ng mga pagsubok ko sa buhay. Gusto ko lang i-shoutout si Kois, Ricky, Jan. Hi guys. Parang gusto ko talaga mag-vlog ngayon kasi sobrang parang hindi naman ako malungkot na malungkot. Parang na-disappoint lang ako sa sarili ko kasi guys, sa totoo lang, kakasahod lang namin nung June 5 and meron lang ako mga expenses na parang naging, tawag doon, hindi siya kasama sa bills ko for this month pero pinasok ko pa din, di ba? That's why, wala na tira sa sahod ko. Ang tira ko sa sahod ko guys, 3,000. May bayaran pa akong internet, wifi, tapos yung internet monthly na 600. And may kainan pa kami bukas kasi anniversary na namin. Tapos meron pang, I think yun lang naman. Tapos hindi ko alam if, siguro wala na talaga akong mabigay sa if meron manghingi ng mga pamangkin ko, hindi ko na alam. Tapos kanina naghingi yung pamangkin ko, magpabili siya ng cellphone kasi nasira yung cellphone niya. Ayun, napagsabihan ko na wag muna ngayon kasi wala talaga akong pera. Sabi ko, unahin ko muna yung tuition fee niya next month na babayaran kasi enrollment na naman. Diyos ko Lord! Oh my God! So, yun lang. Sinare ko lang sa inyo na hindi porket abroad ka ay marami ka ng pera. Tsaka ako kasi guys, parati ko sinasabi to sa inyo, maluho ka din kasi ako. Hindi ko rin pero syempre, ini-enjoy ko naman sarili ko. Kumbaga, sinasatisfy ko. Pero hindi dapat ganun eh. Dapat magtiis daw eh. Kumbaga, delayed gratification. So, ngayon, muna tayo? Saging-saging. Di ba? I-enjoy muna natin magtipid. Saging. Tapos pa ngayon guys? June, pala ngayon? June 10. Meron pa ako 25 days. Kasi next is July pa. Diba? So, ang vlog na to is paano ba ako nabago ng Taiwan. So, before I start, magpakilala mo na ako. Ako si Belly and I'm a factory worker dito sa Taiwan for almost 2 years and wala pa akong experience sa factory. So yun guys, i-share ko lang to sa inyo kasi sa 2 years ko dito sa Taiwan, ang daming parang nag-grow talaga ako sa person. So from being a corporate world employee, back support ako and office work from there to become a factory worker dito sa Taiwan. Saging. Laki ng saging nila dito guys. Lang to? 20 pesos. 20 inti. Pero mahal din eh. Sa 7-Eleven ko binili. Mahal. So, masarap. Hindi kasi sa TikTok. So, gusto ko lang gawan ng vlog. So, yung unang-una na parang sa akin talaga dito is natuto ako matulog ng 4 to 5 hours. So, alam nyo guys, ang pasok namin is 12 hours per day. And then, uuwi kami 7:30. Makarating kami sa dorm mga almost 8 PM na. And then, yung ginagawa namin is if meron kang mga gawain like maglaba ka muna or meron kang mga other chores na for example, magpadala ng pera or mga maliliit na pwede mong gawin around hanggang 11 AM or 12 or hanggang 1 AM, pwede mong gawin yon. So, mostly kasi minsan pag hindi ka makatulog, so pusi makakatulog ka ng 12 or 1, gigising ka ng mga 5:30 or 5:40. So parang nasanay na yung katawan ko, body clock ko na yun. So, hindi naman pwede ako mag-absent kasi pag mag-absent ako kahit wala akong tulog, parang sayang din yung araw, sayang din yung pera. So parang yun na, yung routinary. Nasanay ako matulog ng 45 hours at least dito sa Taiwan. And dun kasi sa Pinas, syempre parang kumpleto pa yung tulog mo na 6 to 8, at least 6 to 8 hours, di ba, per day. Yun, ito talaga, pumapasok kahit may sakit. So, nalala ko nung isang beses, pumasok ako kahit may lagnat. And nabaliktad yung parang ko dito. Kasi pag wala akong sakit, doon ako nagsisick leave or nag-VVL, is hindi dapat. So, mag-sick leave ka dapat kung may sakit ka. Kung may sakit ka, pumapasok ako kasi nga sayang yung pera. Pero pag walang sakit, hindi ka na doon ka kumukuha ng sick leave paper, doon ako kumukuha ng magpa-file ng VL, which is baliktad. So, yun naging norm sa akin yon. So, pero pagdating naman sa loob kasi,
kahit may lagnat, kaya namin yung trabaho. So, yun lang. And, sayangan din ako pag mag-absent ako sa trabaho kasi sayang din yung pera. So, yun. And then, yung pangatlo is yung, ito, kumakain ako ng panis na expired na tinapay. So, literal to guys. Bumibili kasi ako ng tinapay, tapos sa 7-Eleven. Tapos, di ba usually yung tinapay, ano lang yung expiration, mga 3 days, 4 days, minsan nga 2 days before ma-expired. So, minsan, umabot siya ng 1 week. Nasayangan ako na itapon yung tinapay. So, kinakain ko siya. And wala pa namang amag eh. So, sayang kasi nasayangan ako. Pag ako kumakain kasi ako sa labas or kahit saan man, talagang kinakain ko lahat. Talagang malinis yung pinggan ko. Ewan ko ba, na-practice ko na. So yun, gusto mong sulitin yung binayad mo, ganun. So ganun ako yung mindset ko. Sayang yung pagkain eh. Ganun ako, sayang yung pera. So pag tinapon ko siya, hindi ako nasayangan sa pagkain, parang nasayangan ako sa pera. Minsan, di ba, pag tumatawag ako sa pamilya ko, parang, or kahit sino mang kausap, parang hindi ka okay. Kasi ang daming parang emotional na halo-halo na. Kaya, ang parang naging best way talaga para sa mga OFWs na para hindi sila ma-emotional damage is, if nasa Pinas ka, manood ka, pag may pamilya ka sa OFWs, guys, very helpful yung kumustahin mo lang sila. Mag-chat ka lang. Kahit wag ka manghingi ng pera or what, kumustahin mo lang sila out of nowhere. Kung meron kang maisip man na parang ikaw din sa Pinas board ka at meron kang gustong kumustahin mo yung mga tao na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi guys, dito talagang halo-halo yung emotions. Kaya siguro din sa mga tao dito na nagtatrabaho, meron silang mga kabit. Kasi iba din yung kasing parang, lalo na pag tumatanda ka, kahit ako nafe-feel ko yon na parang pag tumatanda ka, iba yung feeling na merong someone na nagki-care sa'yo, may nag-alala sa'yo, someone na nangumusta man lang. Kasi iba yung dating sa amin talaga pag kinakamusta ka or may nagpapahalaga sa'yo. So that's why, if nasa Pinas ka, may pamilya ka sa abroad, kumustahin mo naman kami dito sa Taiwan, di ba? So yun yung parang yung, kasi pilit naming lumalaban na parang okay kami kahit hindi kami okay. Kasi kailangan na magtrabaho kasi nga, sayang yung bawat araw na lumilipas. Kaya that's why, yung mga FW din, kagaya namin, kung sino man dyan, is mahilig talaga kami mag-flix kung saan kami pumupunta. Kasi parang yan yung way of namin, parang stress-free. Ako, depende naman kasi sa tao, ako ganun ako eh. So, magta-travel ako, pupunta sa ng lugar, and ayun, magsishare ng mga good, kasi parang, siguro, para mapakita din na kahit nasa abroad, okay yung buhay namin. Okay naman talaga, yun lang kaya lang, isa sa mga dapat battles talaga ng mga FW is yung emotions. Pero kaya. Nasanay na ako and I think lumalaban naman, di ba? And then, ito din yung isa sa mga na-realize ko dito sa abroad is naging madamot ako sa pamilya ko. Not in a sense na parang madamot na hindi ako nagbibigay. Minsan kasi parang too much na kasi yung parang hingi-hingi na parang nasayo na lahat, iaasa. So I'm not talking to my parents kasi yung parents ko never yan sila nag-demand. Somewhat sa mga, lalo na sa ngayon sa mga pamangkin ko. Sa mga pamangkin ko, if nanood kayo dito. Hindi ako madamot guys, sadyang ang dami ko lang talagang bills, kumbaga responsibilities, alam mo yun? Kasi ang hirap, okay lang sana if lahat kayo stable sa pamilya nyo. Okay lang yon kasi syempre pag stable yung pamilya mo financially, syempre magkaroon ka na maraming extra kasi wala ka naman bibigyan eh, di ba? So pag manghingi yung pamangkin mo, makabigay ka kasi may extra ka eh. So ang pangit lang kasi is, diba, halos lahat kayo hindi sila stable. So pag merong kailangan sa bahay or sa family or sa, alam mo yun, sa mga close na blood, especially sa pamangkin ko, pag may kailangan sila, sa akin sila lumalapit. And mind you guys, hindi lang sila isa, hindi lang sila dalawa, di ba? So, and may mga binabayaran din ako ng malalaking bills, di ba? Kumaka ako ng condo, and then bumili ako ng lupa. And na-realize ko kasi, parang meron din akong goals, meron din akong buhay, meron din akong parang, paano sasaya yung sarili ko, di ba? Kung puro lang ako bigay. So, that's why, I cut off. Hindi naman lahat, pero I still support. Don't get me wrong. And hindi naman ako talaga madamot. So kumbaga, inaalam ko lang kung ano talaga yung pinaka-top priorities para sa pamilya ko. And I'm not doing this for my own good. Inagawa ko to para din sa kanila na maging independent din sila. Na huwag masyadong dependent sa amin na
na nagtatrabaho sa abroad na ginagawang options in case na magkaroon ng ganito. Pero kung tutuusin mo kaya naman nila at hindi ko bigyan. So yun lang yung isa sa mga na-realize ko and kailangan kong baguhin. And actually nabago ko na paunti-unti, di ba? Na maging madamot din tayo minsan sa pamilya sa sariling pamilya natin. Yun lang. Kasi ikaw tumatanda ka na rin, kailangan mo na rin mag-ipon para sa future mo. Mas pinahalagahan ko ngayon yung katawan ko. I mean, my health. Yung health ko. Kasi ang hirap pag, alam mo yun, trabaho ka ng trabaho. Alam naman natin kinukulang na tayo sa tulog. So, in terms of foods naman, doon ako mas naging conscious na ako anong kakainin ko. And I do exercise na pag day off ko. And then, nag-stretching ako. And then, ang minala ko lang ngayon is hindi ako nagtitake ng vitamins. Hindi ko lang alam kasi tumaas yung ko. But, never mind that. So, ngayon is more ako focus ko ano yung pinapasok ko sa katawan ko. Especially yung sa foods na yun talaga, foods. Kasi I think mas big factor talaga yung pagkain So, yun yung pinaka-importante sa akin. And, hindi na ako masyadong nagiinom. And, wala naman akong bisyo sa alak Kasi garilyo. So, yun. And, ito din yung saan naman tayo sa positive na ito yung na-practice ko dito. Hindi naman na-practice. Dito ako parang na-engage yung sarili kong bumibili ng mga branded na mga material things like bumili ako ng Adidas, bumili ako ng Nike, bumili ako ng mga... Kasi dito guys, afford mo na afford mo na talaga siya. And parang ang mura niya na compare mo sa Pinas. Kasi siguro mas okay yung earnings mo compare mo dun sa Pinas. And I think hindi naman masama yun. Kasi parang normal lang yun dito. Normal lang kasi parang sakto lang sa mid-range sa amin. So parang yun. Parang hindi naman siya parang ini-spoil. Parang hindi ko lang alam. Ayaw kong i-negative na bumibili ako ng mga may brand na mga damit or mga gamit. So siguro deserve. Na binago sa akin is parang nag-deeper yung faith ko kay God. Na sa lahat ng mga pagsubok ko sa buhay, hindi niya ako pinabayaan. So I think this is one of the most parang purpose sa vlog na gusto ko lang i-share sa inyo. Bilang isang OFW na dito sa Taiwan or saan man kayo sa mundo, na lahat ng pagsubok sa inyo, never forget our Lord, our God, to thank Him kung meron man kayong pinagdadaanan kasi hindi kanya ilagay dyan kung hindi mo siya kayang lampasan. And I think ang mga pinagdadaanan natin is one way to alam mo yun, para maging mas malakas tayo, maging mas matibay pa para harapin ko ano yung mga pagsubok natin sa buhay. Very grateful. Sabi ko nga sa inyo kanina na yung sahod ko ito na lang natira. Pero hindi ako ganoon ka-depressed or somewhat. Although nag-alala ako, pero alam ko naman na kakayanin ko siya. Kasi dito sa dorm, hindi naman masyadong magastos. May pagkain naman, may swaka naman. And I think makaka-survive. So, yun lang. And grateful ako pa din. Kasi meron akong trabaho, okay. And yun, as in, focus lang kayo sa positive na nangyayari nyo sa buhay. And all things will be good. Kahit marami tayong problema. Kasi wala naman talagang tao walang problema. Mapamayaman, mahirap. Ang daming taong may problema. So, always be grateful. And yun lang yung parang... naging buhay ko dito sa Taiwan. So, guys, yun, thank you so much for watching this vlog. Meron lang tayong shoutout. Gusto ko lang i-shoutout si Kois Ricky John Reyes Garcia. So, shoutout kay Ino Guapito. So, laban lang daw dapat. Tama, laban lang dapat. And kay Lucky Bay. Bumili kasi ako ng gold. Kaya din naubos yung pera ko. Ito, good morning kay Sir Reggie Mines 7154 and good morning shout out kay Aldrin Alman 2874, shout out kay M11388 and shout out kay JTV 94 official, shout out kay Jason 1276 and shout out kay Mick TV and shout out kay Joseph Mundia M5TT, then shout out kay Larry Chico 6206 and shout out kay Totoy Brown PH and shout out kay Edward Reyes 9439. Yon, shout out kay Olivia Goyong 1875. I think na shout out ko na nakaraan. So yun lang guys, and sa mga nag-apply sa Pinas, as I always said, always believe in yourself and God is good all the time and all is well. Bye bye, God bless and good luck.